Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon sa Boxer Shorts mga kaibigan, oh boy, unbelievable ang schedule ng boxing para sa buwan ng Mayo. Dito sa atin, ang buwan ng Mayo mga kaibigan ay buwan ng Santa Cruzan. Sa boxing, ang buwan ng Mayo ngayon ay buwan naman ng suntukan. Napakaraming malalaking laban ang mangyayari sa buwan ng Mayo. Nandiyan ang bakbakan para sa Undisputed Junior Featherweight Championship sa pagitan ng kampiyon na si Naoya Inoue ng Japan at challenger Ramon Cardenas. Nandiyan ang bakbakan para sa Undisputed Super Middleweight Championship sa pagitan ng mga kampiyon na si Saul Canelo Alvarez ng Mexico at William Skull. Nandiyan ang bakbakan para sa WBO Junior Welterweight Championship sa pagitan ni Teofimo Lopez, ang defending champion, at ang challenger na si Arnold Barboza Jr. And huwag natin kalimutan, ang ating pambato, Charlie Suarez, haharapin ang hamon ni WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion, Emmanuel Navarrete ng Mexico. Woo! Big fights mga kaibigan, hindi po kakayang i-breakdown sa isang episode ng Boxer Shorts. Chachap-chapin po natin and we will try to work overtime mga kaibigan. But for today, request nyo muna ang aking i-accommodate. Meron pong dalawang malalaking laban na mangyayari this coming May 3 dyan sa New York, Manila time. Nandiyan ang bakbakan sa pagitan ng mga welterweights na si Ryan Garcia at si Rolando Romero. Nandiyan din ang bakbakan ni Devin Haney at ni Jose Carlos Ramirez. Mga welterweights ito mga kaibigan. At alam ko kung bakit nyo ni-request ang dalawang labang ito. Sapagkat alam ng mundo ang mainit na nakaraan sa pagitan ni Ryan Garcia at ni Devin Haney. Naglaban po ito mga ito in April 2024. Nanalo si Ryan Garcia but it was changed into a no contest. Naging mainit ang palitan ng salita sa dalawang boksingero at mga akusasyon after their fight. So, importante na manalo sila this coming May 3 in their separate fights. Kung mananalo si Ryan Garcia, mananalo rin si Devin Haney, maaaring muli silang magharap sa ibabaw ng lona this coming October. So, ito muna ang ating pag-uusapan. Appetizer, Ryan Garcia versus Rolando Romero, Devin Haney versus Jose Carlos Ramirez. Mga welterweights, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating paspasan pre-fight analysis ng bakbakang Ryan Garcia versus Rolando Romero, Devin Haney versus Jose Carlos Ramirez. Mga welterweights, 147-pound weight limit. Reminder, breakdown ng strengths and weaknesses. Hindi po outright prediction. Bonus lang yung prediction. Kanya-kanya na tayong prediction depending on how we appreciate the strengths and weaknesses of the boxers. Now, maraming humiling sa inyo na i-feature natin si Ryan Garcia at si Devin Haney sapagkat alam nating lahat na may history ang dalawang boksingero ito. Unang nagharap si Ryan Garcia at si Devin Haney noong April 2024 dyan sa Brooklyn, New York. Nanalo si Ryan Garcia by decision at pinabagsak niya na ilang beses si Devin Haney. Pero ang resulta nito mga kaibigan ay binago ng New York State Athletic Commission matapos magpositibo for performance enhancing drug itong si Ryan Garcia. So mula sa isang pagkakapanalo para kay Ryan Garcia, ginawang NC o no contest ng komisyon ang resulta ng laban. Pag sinabi nating no contest, walang laban, ayun, parang hindi kayo naglaban. Ibinalik ng komisyon ang undefeated record ni Devin Haney. Itong si Ryan Garcia, pinagmulta ng komisyon at sinuspinde ang kanyang boxing license for 1 year, starting of course in April 2024. So from April 2024 until April 2025, hindi pwedeng lumaban sa New York si Ryan Garcia. Technically, inonor ng ibang komisyon ang nasabing suspension kasi dapat sa New York lamang yun eh. Pero inonor ng ibang komisyon kaya hindi nakalaban na totally sa US itong si Ryan Garcia. Pero di lang yan. Si Devin Haney mismo ay nagsampa ng kaso sa korte kontra kay Ryan Garcia. Assault and battery o pambubugbog ang kanyang asunto na isinampa sa korte. Ayon kay Devin Haney, kung hindi raw gumamit ng performance enhancing drug ito si Ryan Garcia, di sana hindi siya nabugbog ng ganung kasama. Medyo nakakatawa ang rason na ito. In any event mga kaibigan, early this year,
nakiusap si Garcia at si Haney sa korte na bigyan sila ng sapat na panahon para pag-usapan ang posibleng out-of-court settlement. Pumayag ang korte, sinuspend ang paglilitis, at ito, nag-uusap ang dalawang boksingero para ayusin ang kaso. And by April 2025 mga kaibigan, nag-expire na ang 1-year suspension ni Ryan Garcia at pinayagan na siyang muling lumaban ng New York Commission. Kaya naman by May 3, Manila time, sabay nang babalik sa boxing ring itong si Devin Haney at si Ryan Garcia. Magkaiba nga lamang ang kanilang makakalaban. Now, let's go to Ryan Garcia versus Rolando Romero. Ito ay for the WBA regular welterweight championship. Itapon nyo na sa basura ang titulo mga kaibigan. Fake title yan, Mickey Mouse title yan, walang kwentang titulo. Nakikisawsaw lang ang WBA sa publicity ng labang ito. Sikat yung Ryan Garcia. Ang totoong WBA welterweight champion, alam niyo kung sino yan, siya po ay si Jaron Boots Ennis. So, let's go to the fight proper mga kaibigan. Tingin na marami, this will be short but explosive. Lalagutok ang mga suntok sa laban ni Garcia at ni Romero sapagkat kapwa kumakalabog ang kanilang kamao. Pero paborito po si Ryan Garcia sa labang ito. Yun nga lamang, 1-year inactivity. Same problem with Ryan Garcia, yung kanyang mental health issues. Yung laban niya kay Devin Haney, tingin na marami, nag-breakdown na siya dun Doon sa unang laban nila, naagapan lang. Ang sabi naman ni Ryan Garcia, yung isang taon na siya nawala, siya nakapagmuni-muni at gusto niyang i-rededicate ang kanyang sarili as a professional boxer. He also underwent random drug testing para patunayan na malinis ang kanyang sistema. Pero yung mental health issues ni Ryan Garcia, mga kaibigan, ito talaga ang magiging factor sa kanyang laban kay Romero at sa kanyang mga susunod pang laban kung meron man. Sapagkat talagang capable of breaking down anytime si Ryan Garcia. Now, skill-wise naman, tingnan natin yung Ryan Garcia. No question, talagang power hitter. Sayang nga lamang, matangkad, mahaba ang reach nitong si Ryan Garcia, pero hindi niya nagagamit ng todo. Medyo salat pa rin sa technical skills. He does not put his punches together and he relies on his left hook. Although yung left hook niya, talaga namang one of the best sa boxing. At yung hand speed nung Ryan Garcia, ibang klase rin. Sayang nga, underdeveloped in terms of other skills. Now, ito namang si Rolando Romero, kung merong katiting na technical skill si Ryan Garcia, itong si Romero, betlog, wala talaga. Siya mismo hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng mga galaw niya. Minsan nagpaparang ala shoulder roll yan, pero siya mismo hindi niya alam anong purpose. Baka for the camera lang to, nagpo-post lang siya sa camera. Sa totoo lang mga kaibigan, padded ang record ditong si Rolando Romero. Ito po pinad ng Mayweather Promotions. Puro pipitsugin ang kanyang mga kinakaharap na boksingero early in his career. Nung makalaban niya yung Gervonta Tank Davis, yung Isaac Cruz, ayun, nakita nyo, at talagang bugbog sarado siya. Si Gervonta Tank Davis, na one-shot counter itong si Rolando Romero, ayun, sadsad sa lubid, talo. Kasi itong si Romero, mga kaibigan, yung depensa niya masyadong salat. Papasok yan, bukas na bukas, nakaangat yung kanyang muka, parang ipinapain pa niya. So, open na open siya para sa mga counter shots. Tamang-tama yan sa counter left hook nitong si Ryan Garcia. At tingin ng marami, wala na. Itong si Romero had seen better days. Ang tingin nila talagang overrated at talagang sinuportahan lang, pinad lang yung kanyang record. So, tingin ng marami mga kaibigan, sabi nga po natin, kapwa may deficiency sa skill. But since they both bring in power, mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit magiging exciting ang laban ni Garcia at ni Romero. Talagang walang sukat kabigin ang mga malalakas na suntok dito, napapakawalan ng dalawang boksingero. But all things normal, ang paborito po dito ay si Ryan Garcia. Because tingin nga ng marami, overrated itong si Romero. May chance yung Romero dahil may suntok din naman, pero yung style ni Romero, yung kawalan ng depensa, yung kanyang tendency pasok ng pasok, na bukas yung kanyang ulo, ay yan po ay talagang pipilantikin ng left hook nitong si Ryan Garcia. So tingin natin, 5 rounds or less, maaaring tapos na ang laban in favor of Ryan Garcia. At ngayon, tingnan naman natin yung Jose Carlos Ramirez versus Devin Haney. Sapagkat itong Devin Haney, in my opinion, mas mahirap ang kinakaharap na challenge kontra kay Jose Carlos Ramirez.
At nagbabalik ang Boxer Shorts. Puntahan naman natin ang laban ni Devin Haney at ni Jose Carlos Ramirez. Mga welterweights din po ito, 147 pounds. Ang laban ito, ang unang laban ni Devin Haney mula nung siya'y lampasuhin ni Ryan Garcia in April 2024. Kahit pa sabihin natin na binago ang resulta at no contest, kahit pa sabihin natin ibinalik ang undefeated record ni Devin Haney, 31-0 pa rin siya. Tingin ng marami, talagang nilampaso siya at hindi na pwedeng itanggi kasi nabugbog sarado dito kay Ryan Garcia. In fact, going into the fight with Jose Carlos Ramirez, ito pa rin ang laman ng utak nitong si Devin Haney. Pilit pa rin niyang iginigiit na dapat ipanalo siya kontra kay Ryan Garcia. Yun ang palagi niyang pinag-uusapan. Ang tingin natin may konting mental health issues itong si Devin Haney. Bagay na inilagay sa kanyang utak ni Ryan Garcia. So he should be focusing on Jose Carlos Ramirez because in my opinion, delikadong kalaban yung Jose Carlos Ramirez. Si Ramirez, mga kaibigan, ay dating unified 140-pound o junior welterweight champion. Mataas siya. For a welterweight, tamang-tama ang kanyang laki, so hindi magiging problema yung karagdagang timbang. Also, maganda ang kanyang performance last November, bagamat tatalo siya kay Arnold Barboza Jr., who is actually fighting for the junior welterweight title kontra kay Teofimo Lopez. He brings a lot to the table. He is a former Olympian, itong si Jose Carlos Ramirez. Pero ang tingin ng marami, kaya siya kinuha ni Devin Haney, number one, as a welterweight, tingin nila mabagal na itong si Jose Carlos Ramirez. At ang tingin nila, his best days came 2 or 3 years ago when he was very active as a junior welterweight. Ang tingin nila medyo iba na ang figura nitong si Ramirez. Ang tingin nila, hindi na nakakasuntok ng ganung kabilis. Bumagal itong si Ramirez and they think that his power is suspect. Pero, take note mga kaibigan, maaring motivated si Ramirez sa labang ito because maaring tingin niya, huling baraha ko ito at nakakita siya ng blueprint kung paano talunin si Devin Haney doon kay Ryan Garcia. Magaganda rin ang mga hooks na binibitawan nitong si Ramirez. He is a pressure fighter, mga kaibigan. He comes to you. He throws punches. Meron siyang opensiba coming in. So, this could disrupt the boxing style of Devin Haney. Kasi ito si Devin Haney, boxer talaga po ito, mga kaibigan. Pure boxer itong si Devin Haney. The best way to disrupt a boxer is to come in, throw a lot of punches coming in. Do not be just a target. Pressure him, pin him. Iyan ang laro ni Jose Carlos Ramirez. So, para sa akin, mas malaking problema itong Ramirez para kay Devin Haney. This is a very serious challenge. Kailangan seryosohin. So kung kay Devin Haney, stop talking about Ryan Garcia. Ryan Garcia is getting into the head of Devin Haney. Wala siyang binabatbat kundi yung Ryan Garcia, dapat panalo ko, etc. Focus on Jose Carlos Ramirez because this guy is capable of pulling off an upset. But all things normal, sabi nga po natin, nanatiling paborito pa rin si Devin Haney. But we do not know how much did that beating he took from Ryan Garcia affected his confidence. Iyon ang problema dito, mga kaibigan. Kasi hindi pwedeng isang tabi ni Devin Haney na ako'y undefeated na ulit. Hindi nawawala sa memorya ng mga boxing fans at maging sa memorya ni Devin Haney yung pambubugbog na ginawa sa kanya ni Ryan Garcia. It's all over the internet. Hindi mababago ng technicality. Devin Haney, yung ginawa ni Ryan Garcia sa'yo, kahit pa ibinalik yung undefeated record, nandun yun. Kita ng marami, bugbog sarado ka. So yun po ang issue dito, mga kaibigan. The way I see it, 50-50 ang labang ito. Paborito pa rin si Devin Haney, most probably by decision. Pero may laban yung Ramirez. Last card ni Ramirez ito, and is looking to upset the odds and spoil the impending rematch between Devin Haney and Ryan Garcia. So this should be a technical fight. Kung yung Ryan Garcia, Rolando Romero, yung mga biktima ni Gervonta Tank Davis, yun ay bakbakang umatikabo. Itong Garcia, paborito sa labang iyon. Ito namang Devin Haney versus Ramirez is more of a technical fight. Labanan ng mga estilo, mga kaibigan. Kung sinong estilo ang magpe-prevail, ang boxing style ni Haney kontra sa pressure fighting nitong si Ramirez. This should be a better fight, mga kaibigan. Technically, style-wise, mas magandang laban ito. Pero kung action-pack, doon tayo sa Romero versus Garcia. At yan po, mga kaibigan, ang ating paspasang breakdown sa laban ni Ryan Garcia versus Rolando Romero, Devin Haney versus Jose Carlos Ramirez. Marami pa tayong i-breakdown na laban. Sana maharapan natin ang panahon ito, mga kaibigan.
Of course, our priority is Charlie Suarez versus Emmanuel Navarrete. Maglalabas po tayo ng episode para sa laban na yan. Although, tingnan nyo muna yung ating previous episode tungkol kay Suarez at Navarrete. Ayun muna ang inyong tingnan. So, a great boxing month for boxing fans. Panalo ang boxing fans sa buwan ng Mayo. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.